Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDD, ang inyong abang lingkod. Etong pag-usapan natin, itong Maisog Morale, ay kasi nga naman, puro murahan, di ba? Sa Tacloban City, abay, kamalasan ang dala. Tingnan nyo ha. Sabi nga rito, umiyak daw ang langit, kaya binagyo. Alam niyo kung sino may sabi nun? Si Jason Sa. Alam niyo kung bakit? Kasi dati di ba sinasabi nila, pagka nagkaroon ng, sa venue nila, nagkaroon ng ulan, ay nag-cloud seeding si FL Lisa Marcos. Ngayon naman po, nagkaroon ng bagyo. Anong nangyari naman ng bumagyo? Sabi ko nga, ano itatawag ninyo dito? Baka sabihin nyo naman, gigantic, gigantic cloud seeding or super extraordinary cloud seeding. Courtesy by FL Lisa na naman. Di ba? Buti nga, hindi na sila gumimbento ng ganong tawag eh. Ngayon, ang kanila ho sinasabi ay hinahadlangan daw po ng ating pamahalaan. Ang freedom of expression at freedom of the press. Unang-una, hindi po tunay na press. Hindi ho tunay na media ang kampo nila. Dahil ang SMNI, ito po ay, yung question ng Kongreso di ba, nung hearing doon. Ito po ay Duterte media. At yan po ay nanggaling, wala nga akong ideyang ganun nanggaling yan mismo sa bunganga ng mga alagad nila nung nandun sa hearing. Na ito daw pong SMNI ay hindi raw po ito Duterte media. Talaga lang ba't hindi nyo na-call out? Diba? Okay, ngayon, ito po yung basihan ng sinasabi nila na nilalabag daw po nila PBBM. Itong 1987 Constitution, Article 3, Bill of Rights, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people to peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Yan. Well, maliwanag na maliwanag po, mga kapatid. Ang sinabi diyan ay no law shall be passed. Okay? Wala daw pong batas na dapat na gawin na kung saan kinakaltasan nito o hinahadlangan ang malayang karapatan o yung kalayaan sa pamamahayag, sa pagsasalita. Diba? Yung mga eklabong ganyan. Na alam naman nila na hindi naman po absolute. Kapag hindi ka makakapaminsala, okay lang yon, diba? Pero, kung i-call out mo yung gobyerno, do it, diba? In a constructive and, diba, constructive way dapat. In constructive militancy. Dapat ang criticism, dapat ganyan ang gagawin. Konstruktibo dapat. Ngayon, tingnan nyo ha. Sabi ni Jason Sa, $1 million, 1 million peso boy, kada isang buwan bilang consultant ng fake media. Bumuhos ang ulan. Pati langit napatangis sa panggigipit ng mga kakampi ng masamang ay ng mamang niwi at bungis-ngis. Kundi ba naman talagang gago rin to Feeling nila kakampi nila ang langit. Pag ganun kayo, kakampi nyo ang langit. Diba? Tatawa ako sa mga tudyo ko. How come naisip nila na kakampi nila ang langit? Dahil ba inaangkin ni Kibuloy na pag-aari niya ang San Sinukob, pati ang langit? Paano hindi sisimpatya yan? 1 million peso boy yan monthly. Ang kinikita niyan. Diba? Kultong gurguran. Ano yung maririnig natin doon? Yung mga katulad na ito. Bongbong Marcos, ako advice. Hindi naman kita in-insulto, pero para sa akin, yung performance mo is or was, yung isa si Itok-Itok, ito naman si Iswas. Until now, and this is still,
is a dismal failure. Bakit daw? Bakit daw po dismal failure po ang performance ni PBBM? Hayop na. Ang ganda ng analogy. Puro ka English. Diyos ko po. Yung anak, ang sabi, para malaman, ginagaya niya yung tatay niya eh. Para malaman natin ang itsura ng ekonomiya, tignan niyo ang mukha ni FL. Ayos. And shoutout nga pala kay Marvin Torre. Ang lakas mong basag nito sa kanila. So ito pa yung maririnig natin doon. Sa Morali. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak yan at katawan. Anak ng putya. Alam niyo, actually, kausap niya dyan sarili niya eh. Sumasapi eh. Malakas yung vibe yung vibes Digong. 'Di ba? Sarili niya 'to eh. Bakit? Sabi mo noon, if you destroy my country, I will kill you. Ako palakpakan naman 'to. Pati ako talaga naiiyak ako doon. Each time na naririnig ko 'yon. Pero doon ako nagulat na sabi niya. Na pagka kayo kinasuhan, ako ang papalit sa pwesto nyo. Wow. Tapos yung mga pulis, nung pumatay ng pumatay, kasi ang sistema pala ng ating PNP nung panahon niya, I don't know kung nabago na po ngayon, para masabi na merong achievement, ang gagawin, babase sila sa quota system. Parang ganito. Etong isang detachment, kailangan tigsa 10 kayo. 'Di ba? Kada buwan dapat ganoon. Kaya ginagawa kahit na yung bumili lang ng kape, pinapatay. 'Di ba? Yung dating kasama nila, asset nila, nung wala nang mahuli dahil malinis na yung lugar, kulang pa sa quota, pinatay. 'Di ba? Nagsalita yung mga yun sa Senate, yung mga kaanak. Yung isa ron, 2 sa pamilya niya, pinagpapatay. Bakit hindi harapin? Ito pong mensaheng ito para kay BBM daw, hindi para kay Digong. 'Di ba? Harapin niya ang ICC. Huwag niya tayong daanin sa ganito na binubudol-budol ang bunganga niya. Harapin niya ang ICC. Tapang tao ingay-ingay. Harapin niya po. Pahuli siya dapat. Ito yung sabi pa niya noon, 'di ba? Ano sinasabi nila ngayon? Defend the flag, defend the Constitution. Sabi niya rito absolutely nothing wrong with 1987 Constitution. Sabi niya ng January 6. At palagi niya lang sinasabi yan. Diba? Pero nung panahon niya, sabi niya, if you do not want federalism, fine. Hindi siya kasi pinagbigyan. Alam mo naman ang Senado natin, mga tamadyang mga yan kahit nung panahon niya. Diba? Sina Senator Amy Marcos, sila, nagkaroon na nga ng mga DDS doon, mga Bongo, Bato de la Rosa. Diba? Ano nangyari? Akala niya nga kapag nag-halala na, nako, papabor sa kanya ang Senado, hindi. Sino ba may gustong mawala sa pwesto? Ika nga. Diba? Kaya sabi niya, nung hindi umubra yung federalismo, sabi niya, but change the Constitution, that would really change this nation. Alam niyo, palagay ko dyan, ang balak niya talaga dyan, kung umusad ang charter change nung panahon niya, nako, baka mamaya, sa Constitution, ipalagay niya na hindi na natin kinikilala ang West Philippine Sea. Di ba? Kaduda-duda eh. Di ba? Kaya pala, that would really change this nation. Kasi liliit pala tayo. Palagay ko lang naman yun base sa kanyang mga aksyon ngayon eh. Ito pa, sabi pa niya, we cannot stop corruption even we want to. The worst spring of corruption is our Constitution itself. Ngayon, sabi niya, there's nothing wrong with the Constitution. Anak ng tutsang, parehong Constitution pinag-uusapan 1987 Constitution, the Cory Constitution. Who is Cory Aquino to his life? Cory Aquino was
his appointing authority in 1987 as the OIC Vice Mayor ng Davao City. Di ba? Tapos dinurog-durog niya si Cory Aquino kasi patay na eh. At meron siyang absolute immunity. Eh merong nakalagay sa sa revised penal code natin na may parusa po. Ang pagyurak sa imahe o alaala ng taong yumauna. Di ba? Yung jet ski nga, ano sabi lang sa atin? Naman politika, payabangan yan. Ngayon, ito ho Sabi rito, noong May 24, ng SMNI News, maisog venue sa Tacloban, hinarangan na. Pinwestuhan na ng heavy equipment sa Remedios T. Romualdez or RTR Park sa Tacloban City na siyang venue ng gagawing Maisog Peace Rally. Ayon sa Maisog organizers, isang Freedom Park ang RTR Plaza at nagpadala na sila ng abiso sa local government para sa gagawing event. Ngunit, dahil sa masamang panahon na dulot ng Tropical Depression Aghon, ay iuurong na sa araw ng linggo. Wala, nilangaw pa rin. Diba? May 26 ang Maisog Peace Rally sa Tacloban na idadaos sana ngayong Sabado, May 25, 2024. Sabi ko sa inyo minalas Dito nung una, banat hinarangan daw. Tapos biglang dugbanat dito. Ngunit dahil sa masamang panahon, diba? Ayan, hinarangan. Ngayon, pag-uusapan natin dito, bakit po ito nilagyan ng mga truck? Okay, pansinin niyo yung kulay. Kung may mga taga-Tacloban rito, please confirm kung ito po bang brown na nakikita ko dito, ito po ba ay hindi lupa? Yan ba ay dagat? Dagat? Yan ba ay semento? Alam ko kasi semento yung puti Okay? Then, this is the stage. Okay, so ito yung top view na sinasabi nila na ito pala yung stage. Okay, at hinarangan na daw po. Well, alam niyo, from the word of the great organizer, nag-rally si Mami Peng, kung talaga naman kayo ay sincere na mag-rally, at ito ay para sa bayan, bakit hindi kayo mag-rally? Diba? Ang laki naman ng space, ang laki naman ng space. Diba? Para namang mapupuno ninyo yan. Ito Okay. Ano to? Elite Tacloban Motor Driven Cars Incorporated. Okay, ayan, binabagyo yung lugar. Diba? May mga pulis. Ito mga pulis na to, inilagay yan doon para sana mag-assist sa kanila. Okay? Ayan yung mga heavy equipments. May space naman pwede silang mag-rally. Diba? Hey, who the hell is that? Saglit, tanuhin ko lang ito. Ito pa. Diba? Kita nyo lang itong lalaki ng mga patak ko. Diba? Ang ulan, Ayan, gumuguhit talaga yung patak ng ulan. Ito pa, meron pong weather forecast, mga kapatid. Okay? May 23 pa lamang. 11 p.m. Nakita na nila ang trajectory po ng bagyo ay tutumbok po ng Mayo 25, di ba? Papalapit doon sa lugar nila. Siguro kung hindi po nila in-schedule yan, di ba kamote, kung hindi nila in-schedule yan ng petsa ng 25, palagay ko hindi mabubuo yung bagyo. Bakit? Isipin nyo naman, nag-El Nino tayo. Di ba? Bugso-bugso lang yung mga ulan pero hindi ganito. Biglang nagkaroon ng kauna-unahang bagyo ng Mayo. Di ba El Nino tayo ngayon? Nasa ng Tacloban. Ito, andito ang Tacloban. Sapol na sapol. Di ba? Hindi sila nag-anunsyo. Anong sabi nila? Pati daw po ang langit ay tumangis. Walang iya talaga. Ito, sabi ni Jason sa. Ito.
Bumuhos ang ulan, pati langit napatangis sa panggigipit ng mga kakampi ng mamangiwi at bungis-ngis. Di pa sira ulo talaga tong mga to eh. Diba? Kung talaga pong kayo ay madami, kahit umuulan, rain or shine, tuloy dapat yan. Talagang kung para sa bayan, tuloy yan. Bakit takot kayo sa lamig? Diba? Alam nyo nang may ulan, anong ginawa ninyo maghapon? Lagi ninyong pinag-initan na may mga truck, may truck dyan. Ayan, may weather forecasting. Mula A2, sa 3, sa 4, bla bla bla. Ayan, kitang-kita po. Mag-uulan-ulan dyan. Diba? Malinaw na malinaw po. Magkakaroon ng tag-ulan dyan sa lugar. Bakit? Diba? Bakit hindi ninyo in-adjust ng kusa ang inyong rally? Bakit? Para may ipangsisi kayo sa gobyerno. Di ba? What if hindi po nilagyan yan ng truck? Ano sasabihin nyo? Ginamitan na naman ni FL ng super na at extraordinary cloud seeding pa, ganon? Kaya biglang bumagyo. Alam niyo kung bakit ito nagkaroon ng mga heavy equipments diyan? Kasi po, yung lugar na yan, hindi ba't nabiktima na yan nitong si Yolanda, may mga bagyo, lagi silang nagkakaroon ng baha-baha. Kaya tama na, kaya nga tinatanong ko nga kanina, na ano ba itong nakikita natin dito? Diyan, sinasabi nga ni Roque, Freedom Park where Tacloban, Maisog was supposed to be held, magpapasupil ba tayo uli? O nasupil naman kayo eh. Hindi nyo kakampihan langit. Diba? At kung tunay yung mahalang mga tao, hindi nyo uudyukan, kayo ang wala. Paano kung may mga nagpauto sa inyo at sumugod dyan sa ulan? Gusto nyong mangyari ang ganong bagay, nang sa ganon, maisisi kayo sa gobyerno, nagkasakit ang mga tao. Poor ang health services. Diba? Bubutasan nyo ng bubutasan ng ganon. Samantalang kayo ang nang-uto sa kanila. Mabuti na lang, walang nagpauto. Sila-sila lang. Pero itong mga high-profile inmates, high-profile speaker, wala po itong mga speakers na to, hindi nagsipunta dyan. Yan po ay kailangan nila yan sa pagliligtas ng mga tao kapag may binaha, pagdi-deliver ng mga relief goods. Katulad nito, anong gagawin nitong backhoe? 'Di ba? Pantanggal ng mga Digonians na nakabara sa kali ay pantanggal ng mga basura sa kali. Anong ginagawa ng dump truck? Doon sila ilalagay. 'Di ba? Digonian trash ilalagay diyan sa mga dump trucks. Ito para saan ito? 'Di ba? Lalagyan ng mga relief goods. Yan, 'di ba? Malilinis pa nga yung mga truck eh. 'Di ba? Kasi nga po, yun po ang purpose niyan. 'Di ba? Ni ultimo nga mga private cars nilagay doon sa cemented park. Bakit? Because they are anticipating. Paano namang hindi mag-anticipate ng hindi magandang mangyayari sa inyong lugar? Puntahan ka ba naman ng Morali? 'Di ba? Di kakarmahin ng inyong lugar. Kaya sabi ko, ang dala nitong Maisog Rally ay kamalasan. 'Di ba? Gusto lang nilang maisisi sa linggo na, sa 1 week na. Nababalita na, may weather forecast. Alam nila yan. Utragis eh. Imposibleng hindi tumitingin sa weather forecast yan. Sabihin nga natin, inalis yung mga truck na yan. Gunelcam sila, binuhat pa sila isa-isa. Sige nga, kakayanin ba nilang magpaulan? Tapos bumabagyo. Tapos nilipad sana yung takip ng yung stage. Di ba? Pababayaan ba nila yung mga nila diyan na magpaulan? Sus. Yung rally naming ginawa sa Liwasang Bonifacio, yan po ay rain or shine. Maging yung LCD na nirentahan doon na may nag-sponsor, naku, may sarili hong takip yun. Kung sakali na binagyo kami doon. Ang paligid po namin, siguro palagay ko po, kung nakaninong kakampi ang langit sa dalawang rally, palagay ko naman nasa amin ng panahon na yun. Bakit kanyo? Unang-una, hindi namin minura ang Diyos. Pinasalamatan namin siya at binigyan kami ng pagkakataon na malayang makapagpahayag. Di ba? Bukod doon, hindi namin pinapunta yung mga tao ng tanghali o ng umaga para makaiwas sa init ng panahon.
Dahil ang purpose namin, mensahe ang iparating sa ating Pangulo at kay VP Sara. Yun ay vloggers rally. Diba? Na dinaluhan. Pero kung may dadalo nga ako, di lalong maganda. But we were expecting at least 300 to 500 person. Kaya nga nakapagpakain pa kami. Wala hong nagutuman doon. Hindi rin namanghi yung lugar. Oh. Pero ang mensahe, tumadagundong na iparating namin. Di ba? Etong mga to. Alam niyo yung paligid namin, sina MJ, si Nabuninay, Tinay Cooking TV, nagpunta roon. Yung sabi niya, yung pinanggalingan nila, binabaha na, binabagyo na. Yung pag-uwi ko rin ng bahay, sabi ng anak ko, pa, grabe rally nyo, binagyo kayo. Kako hindi kami binagyo, pagkatapos lang namin. Hindi pa, ang tagal ng ulan dito, nung May 17 yun. Ang tagal ng ulan dito sa Quezon City. Ang lapit lang namin po. 5 kilometers lang ang layo namin sa lugar. O, ganun lang kalayo. Nakikita lang namin yung kidlat-kidlat sa ibang lugar. Yun lang. Tapos alam namin na may umuulan na dahil may nababasa kaming mga nagchat-chat kung kamusta kami. Pero hindi ho kami tinatakan ni isang ulan. Ni patak ng isang patak ng ulan, wala ho. Itong mga to, 1 week pa lang bago magkaroon ng event nila, may bagyo na eh. O, tapos ituturo nilang, di ba? Hinahadlangan sila. Sus Mariusip. Kung ulitin ko lang, kung totoong genuine ng kanilang rally para sa bayan, kahit nandyan yung mga truck na yan, magra-rally kayo. At dapat rain or shine yan. Di ba? Rain or shine. Oh. Okay? Wala maliwanag na maliwanag yung layunin nila, manira. Nang sa ganon, ma-push. Ano yung gustong i-push? Aba, ano ho ba yung biglang naging, sabi nga biglang naging emergency pinag-usapan ni na Duterte at ni President Xi. Di nyo ba alam, nag-usap-usap sila noong July, anong pecha nga yun? 20, parang last year lang yun nang mag-usap-usap sila. Yun yung biglahong pagpunta ni Digong sa China. At sabi nga biglang nag-usap. Aba, ako, ano kaya yung pinag-usapan nila doon? Diba? Well, wala naman hong iba roong napag-usapan sila kung hindi yung tawag dyan, yung tinatawag na yung gentleman's agreement and then yung status quo. Ito sabi rito tignan nyo. Itong mga to, gigil na gigil at nagpaparamdam na nga talaga sa China na kung mabibigyan ng pagkakataon, i-reverse lahat. Tanggal ang US bases, tanggal na rin ang Mutual Defense Treaty, everything will be China na. Diba? And nga pala, maalala ko lang, yung lugar na pinanggalingan ng magulang ni Alice Guo, yan din ho ang sister city ng Davao City. At sabi ni Alice, nanalo po ako, tinulungan ako ng nakaraang administrasyon. Oo naman, di ba? Parang yung Pogo nga nakapasok dahil dun sabi rito what is Xi's surprise meeting with Duterte? The latest bid to improve ties in Manila. Ano daw ho yun? Sabi rito ng South China Morning Post, Monday's surprise meeting between Chinese leader Xi Jinping and Rodrigo Duterte was a bid to rally support in the Philippines for a friendlier China policy as Manila moves closer to Washington, according to analysts. Diba? Natarantaho ang mama dahil po sa ginawa ni PBBM na pagbalik ng Pilipinas sa dating kakampi nito at traditional ally natin. Kaya pumunta siya doon. Diba? Okay, iwanan muna natin itong morally na minalas. At puro naman malas talaga ang dala nito.